making the right choices. Paggawa daw po ng mga tamang pagpili sa buhay natin. So, nung pong nakaraan, tayo po'y nag-usap tungkol sa pagiging born again. Yung identity natin ay na anak ng tao, tayo po ay nagiging anak ng Diyos pag tinanggap natin at pinagpasyahang paglingkuran ang Panginoon. At gayon din, tayo po ay nagiging mamamayan ng langit. Tayo inililipat mula sa kaharian ng kadiliman at tayo po'y dinadala sa kaharian ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. At balang araw po, hindi lang tayo magiging tagapagmana, kung hindi langit ang ating tirahan at makasama natin ang Panginoon, ang ating Ama, magpakailan-kailan pa man. Amen? So, napakahalaga po na tayo po ay gumawa ng tamang desisyon sa buhay. Hanggat tayo po ay buhay pa, may mga bagay po na mababago at dapat nating pagpasyahan yung naitakda ng kamatayan at kasalanan sa atin. At ito po yung impyerno. Kaya pagka po tayo ay nagpasya, habang buhay pa tayo, magkakaroon po ng turn around yung buhay natin. Magkakaroon ng detour. Liliko tayo mula dun sa hindi mabuting destinasyon, itatama tayo ng Panginoon. Amen. At ang ating pambuhay ay magiging makabuluhan. Kaya habang mayroong panahon, magpasya tayo po na tayo ay piliin natin na maging anak ng Diyos, piliin natin na maging mamamayan ng langit. So, meron pong isang halimbawa sa Bible kasi, meron isang halimbawa sa school na sabi nung isa, Pastor, pwede bang ipanalangin natin yung aking pamangkin na siya'y pumasa sa kanyang board exam? Sabi nung pastor, siya ba kumuha na ng board exam? Opo, tapos na po kahapon. Sabi niya, hindi na natin pwedeng ipanalangin niya kasi hindi na mababago yung resulta ng test niya. Kaya, sabi niya, dapat bago kumuha ng test, saka mananalangin para tutulungan siya ni Lord. Marami po ganyan sa buhay natin. Pag huli na ang lahat, saka magpapapanalangin. So, hanggat naandito po tayo at mayroon tayong pagkakataon at mababago pa ang resulta ng buhay natin, ngayon po tayo magpapasya. Pag namatay na po tayo, tapos na ang examination. Grado na lang po ang ibibigay sa atin. So, lagi nating tandaan, it's very important to make the right choices habang meron pang panahon. Ito po i-base natin sa Joshua 24:14 to 28. Babasahin ko po ito sa bagong salin ng tuloy-tuloy at atin po itong pagsasama-samahin. Sabi dito, ngayon nga, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin niyo ang mga Diyos-Diyosan na dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw niyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amorreo na sinasamba dito sa lupain ninyong tinitirhan. Ngunit para sa akin, sabi ni Josue, at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. For me and mine house, we will serve the Lord.
Sumagot ang bayan, sabi niya, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amorheo. Naninirahan dito, kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi nyo kayang maglingkod sapagkat ang siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanibugoong Diyos, hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapupuotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya pangihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari yan, kaya kami maglilingkod. Sinabi ni Jose, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang itiingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya ng araw na yon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang sambahayan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at mga tuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, tinayo sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh at sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo, ang batong ito ang ating saksi, narinig niyo ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh, ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Amen. So, magsisimula po tayo na talakayin pong isa-isa ang mahalagang desisyon na pwede po nating gawin. Pag tayo po ay naging born again, no, tayo po'y gagawa ng mga decision pa rin. Decision na mga tama. At kung tama ang ating desisyon na gagawin po bilang tayo mga anak na ng Diyos, tayo po ay lalago, magiging mature tayo sa pananampalataya, at tayo po ay mamumunga sapagkat ang isang punong kahoy po, hindi yan namumunga nang siya po ay hindi pa matured. At hindi po tayo gagamitin ng Panginoon kung tayo po'y palamig-lamig, patisod-tisod sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi po perpekto ang ating mundo. Wala pong taong perpekto. At maging ang mga simbahan, hindi po tayo kompleto. Kasi makukumpleto lamang po tayo pagka tayo nasa langit na. Pero hanggat tayo po'y nandito sa lupa, maraming mga tao na ang sinusunod at ang pinili nilang buhay ay hindi mabuting buhay. At magiging problema po natin yan sapagkat kahalubilo natin sila araw-araw. Mga maling desisyon na atin pong nagagawa sapagkat tayo po ay hindi man tayo omniscient. Hindi tayo kagaya ng Panginoon na nakakaalam tayo ng lahat ng mga bagay. Kaya nga kailangan po natin ay laging mananalangin sa paggawa ng ating mga desisyon para tayo po ay gabayan ng Panginoon. But yet, marami pa rin mga pagkakataon na tayo ay nakakagawa ng maling mga choices sa buhay. Kaya naman po ang Panginoon
Meron naman po siyang remedyo dyan. Alam po niya ang kahinaan ng tao, ang remedyo niya ay magsisi tayo. Tanggapin natin na tayo nagkamali at hingin natin ang pagpapatawad ng Panginoon at tayo mag-move on uli para tayo makagawa ng mga bagong pasya na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sa ating po mga choices sa buhay, yung ating mga pagpili, ito po ay umaapekto talaga sa buhay natin. Pagka pinili mo ang maling paglilingkuran, siyempre, ang pupuntahan mo ay maling destinasyon, impyerno, siyempre. Kaya, anumang bagay na mali, na iyong pinili, meron po yung konsekwensya, aapekto yan lagi sa buhay mo. Pag pinili mo yung maling karir sa buhay mo, di siyempre po, hindi ka magiging masaya sa iyong piniling karir o kurso. At anuman ang iyong piliin na mali, halimbawa, kasama mo sa buhay, pinili mo yung mali, di siyempre, hindi na fulfill yung kalooban ng pagpapamilya, ng pagsasama, na maligaya. Kaya nga, meron po dyan na remedyo. Anumang pagkakamali natin, anumang pagkakasala natin, ay tayo po'y nakakahingi ng tawad sa Panginoon para ituwid ang mga bagay. So, una, based po doon sa verse 14, the spiritual over the carnal. Atin pong dapat na unang isasaalang-alang sa ating mga desisyon, una po yung spiritual. Kasi po, ang spiritual, tatagal po yan. Yung pong karnal, pandito lang sa mundo yan. Kaya, choose spiritual over carnal. Piliin mo ang Diyos kaysa sa makasanglibutang buhay. At lagi sa ating paggawa ng mga bagay, dapat po ay kasama ang Panginoon. Sa pagpili natin, anumang bagay ang gagawin natin, ay gagawin po natin na bahagi yung ating spiritual at alam natin na ang Panginoon ay malulugod dyan. Colossians 3:17, ang sabi po doon, wala yan dyan. Sabi niya, whatever you do, in words or in deed, do it all for the glory of God. Ano man daw po ang ating gagawin sa buhay, hanap buhay, pag-aaral, lahat. Sabi niya, pagkain, pagtulog, ano man ang gagawin natin. Sabi niya, gawin ninyo yan na, sabi niya, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Laging kasama po na inspirasyon natin sa paggawa, ang motivation natin sa paggawa ng mga bagay, maging ating kapasyahan ay ang Panginoon. Spiritual matters very important. Sabi po sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam po ng Diyos, kailangan natin ang mga material na bagay para tayo mabuhay. Sabi ko nga palagi sa inyo, ang taong walang pera, walang kabuhay-buhay. Kasi, nabubuhay tayo Dahil kailangan natin ng pera. O, kakain ka ba kung wala kang pera? O, di mamalimos ka lang. Wala kang pambili sa palengke. Kaya, si Sister Christina po, ayan, napakaraing pera niyan. Kaya, kita niyo, gandang-ganda siya. Magpagawa kayo ng salamin sa kanya para yan ay pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ano po yan kababata ka ba ni Gloria Romero? Hindi naman. Mga barkada magaganda. Okay, so, ibig sabihin po, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng bahay. Anong katapat po nun? Di pera po.
Pera. Kaya, ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay hindi lamang sa langit pupunta, kundi mag-enjoy tayo sa buhay. Amen? Sabi dito, seek first. Hanapin mo muna, una, first and foremost. Sa buhay mo, hindi po yung mga material o karnal na bagay na pangsamantala. Pwede ka namang yumaman kahit na hindi kasama ang Diyos. Yun ang sinasabi ko po palagi. Kasi, ang Diyos inilagay na po yung principles para siyang magpakilos ng ating mundo. Ibig sabihin po ng principles, mga tuntunin. Pag ikaw ay gusto mong umani, ano gagawin mo? Ayusin mo yung lupa, kukuha ka ng bini, itatanim mo, may panalangin po wala yon, tutubo yon. Amen. Kaya, mapapansin ninyo, kahit na sa mga bansa na komunista, maraming hindi naniniwala sa Diyos, ay marami ring mayayaman. Kasi, they learn the principle of business. Pero sa atin po, pagka nangyari po yan, ang kayamanan po natin, alam po ninyo, may kaugnayan sa ating relasyon sa Diyos. May kaugnayan po sa ating buhay na makalangit dapat. Kasama po, lagi yan. Kaya, 20 bagay ang mangyayari sa atin sapagkat lahat po ng tao ay matatapos yung paglalakbay. Tatanda tayo, magkakasakit tayo, mamamatay tayo. Walang hindi imamamatay. Walang hindi po dadating doon sa dulo ng paglalakbay niya because life is a journey. Sabi ko nga palagi, paglalakbay ang buhay na hindi mo pwedeng iatras ang mga paa mo. Ito'y patuloy na paghakbang, pasulong. Whether na mag-enjoy ka o hindi sa iyong araw, kinabukasan, yung nakaraan mong araw ay dagdag na sa iyong katandaan. That's why we need to really plan. Ating planuhin ang ating pong mga araw sa buhay. Kaya nga, nais ng Diyos na ang sabi dito, pansin nyo, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at, take note, sabi niya, lahat ng bagay, all these things shall be added unto you. Alin po yung all these things? Yung pagkain, yung ating pangailangan sa ating buhay. Pero dapat po, yung mga basic, yung mga bagay na hindi ka mabubuhay ng wala. Halimbawa, damit, pagkain, di ba? Bahay. So, yung mga basic needs ng tao, idinadagdag yan ng Panginoon. Pero, sa hindi mananampalataya, pwede na makuha yan, pero pandito lang yan. Kasi, kahit na ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo, ngayon, at hindi kasama dyan ang Diyos, maniwala kayo, pare-pareho lang ang pupuntahan natin na tirahan. Ilang metro lang, ilang square meter, 2 lang yata square meter ang paglilibingan natin pare-pareho. Amen. Doon lang tayo isisilid sa isang ataol na kasya tayong lahat. At kasya lang tayo. So, ibig sabihin po, at the end of life, pare-pareho na. Ano, madadala ba nila Bill Gates? Yung sila Soro, sina Buffett, Warren Buffett, na yung bilyon-bilyon nila, pagka sila namatay na, wala na po yun. Hindi na madadala yun. Even our family, iiwan po natin yan. Bahay natin, iiwan natin yan. So make the right choice. Isama natin, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay na gagawin natin pagka po tayo ay na-born again na. Amen? Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Maniwala kayo, ibibless tayo ni Lord talaga. Ako po, naranasan ko na ngayon, kaya sabi ko nga sa inyo, magpastor, hindi kawawa yan. Dati gutay-gutay kami. wala tayo talagang
iniwan ko ang lahat. Nag-venture kami ng aking asawa sa paglilingkod sa Panginoon. Una, mahirap, pero ngayon po ay hindi na. Siyempre, amin ang inaani yung mga bagay na aming ginawa sa Panginoon, tinanim namin sa Panginoon. Although kinuha na siya ng Panginoon, ay na-fulfill po sa kanya yung kanyang kalooban. So, yung girlfriend ko naman po na bago ay hindi na umuwi dito. Bahala na siya. Okay. Okay, ngayon, ako po ngayon ay busy. Palipad-lipad na lang ako ng eroplano ngayon. Sa Martes, nasa Bicol kami, nila Pastora Yame. Noong nakaraan, nasa Palawan kami, nasa Davao. October yata, October 27, nasa Hong Kong ako, sa China, sa Macau. Kasi mayroon pa mga invitation kami doon. Amen. So, tapos papunta po ako ng Europe next year at sa Amerika, sa Canada. Hindi ba ganda magpastor? Sabihin mo rin sa yung katabi, ang ganda magpastor, ano? Sabihin siya, magpastor ka na. Okay, so, marami pong surprises, maraming surprises, maraming surprises pagka ikaw'y sumunod. Maring hindi yung aking karanasan ang maranasan ninyo, pero sa totoo lang, ibibless tayong lahat ng Panginoon, pati ating mga anak. Amen. Kung uunahin natin ang Panginoon, sabi niya, lahat ng bagay idadagdag sa atin. Pangalawa, sabi doon sa eternal over temporal. Yun nga, nasabi ko na sa inyo, pinili ni Josue ang maglingkod sa Diyos kasama ang kanyang pamilya. Ito po kasi senaryo ito ng pagpasok nila sa bagong lupain. Meron silang mga choices na gagawin. Kaya si Josue, matatag yung kanyang desisyon. Pinili niya na sumunod sa Panginoon na pinaglingkuran nung kanyang kapalit si Moises. Kaya he dedicated himself na paglingkuran ay ang Panginoon kasama ang kanyang sambahayan. At ito rin ang kanyang ibinahagi doon sa mga kababayan niya na kapwa niya papasok. But we have choices, sabi niya. Piliin ninyo ngayon kung sinong gusto niyong paglingkuran. Kung yung mga Diyos-Diyosa na pinaglingkuran ng mga magulang niyo o ang Panginoon natin na si Yahweh. So, naapektuhan din naman yung mga kasama niya. Sabi niya, si Yahweh po ang aming paglilingkuran. Kasi siya ang nagligtas sa amin sa Ehipto. Siya ang nagtanggol sa amin sa mga kaaway. Kay Yahweh po kami maglilingkod. So, kaya lang, ang mahirap ay noong tumagal-tagal na, yung kanila pong desisyon ay nabago pa rin, naapekto pa rin sila ng mga Diyos-Diyusan. Hindi itinapon itapon nyo yung inyong Diyos-Diyusan. Siguro yung iba, dala-dala pa rin. Kaya kung babasahin nyo yung history na Israel, yun din ang dahilan kung bakit sila pinakalat ng Panginoon. Dahilan sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyusan, pinalitan nila o nilagyan nila ng kapalit o anong tawag dyan, katabi, parehong girlfriend, kumbaga sa boyfriend. Hindi ka pwedeng magmahal sa dalawang boyfriend. No, sabi ng Panginoon, isa lang. Sabi doon sa unang 10 utos, hindi ba? Yung unang utos doon sa 10 utos, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At ano yung pangalawa? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mo silang paglilingkuran sa sambahin. Sapagat akong Diyos ay mapanibughuin na Diyos, dinadalaw ko ng galit hanggang ika-4 na salin ng mga napupuot sa akin. Kaya, yung pong unang dalawang yon, ang dahilan kung bakit ang Israel nagkaloko-loko ang buhay nila.
at ang kanilang pamahalaan hanggang sa sila'y inalipin, pinabayaan sila ng Diyos hanggang maalipin sila ng ibang mga bayan, masakop, para alalahanin uli nila ang tipan ng Panginoon sa kanila na kanilang sinumpaan, maglilingkod kami kay Yahweh. Sa mga bansang pinangalatan nila, naalaala nila nung sila'y hirap na, yung pangako nilang maglilingkod kami kay Yahweh. Kaya sa mga panahon ni Nehemia, kung babasahin nyo, agad daping istoryang yan sila yung mga nangagbabalik loob at naglilingkod ng lubusan sa ating Panginoon. Amen. So, kaya lagi niyong tandaan, kahit na gaano tayo kayaman, gaano man tayo kahirap, sa buhay na ito, kaganda o kapangit, tandaan po ninyo, pagdating natin sa langit, pare-pareho tayong pogi at maganda, pare-pareho tayong mayaman, walang gutom po doon. And sapagkat tayo pong lahat ay mamamatay, sabi mo sa iyong katabi, mamamatay tayo lahat. Wala naman hindi mamamatay Una-una lang yan ako po, talaga, totoo ko, 3 beses na ako mamamatay, hindi man ako mamatay-matay Kasi I choose the right, pinili ko yung tamang pili na ako'y, maglingkod talaga sa Panginoon, maghikayat ng mga tao. At siguro, kahit hindi pa ako namamatay, marami pang mahikayat ng mga tao. Naikwento ko yung latest natin, di ba? Yung karanasan ko, mihi ako ng dugo, mahigit 6 na buwan. Kailan lang? Mga 4 na buwan pa lang yata. Ayun, kasama ko, yung aking mga girls. Mga girls ko, ayun kasama ko sa aking pagpapatingin. Kaya sila lang nakakaalam. Hindi ko naman sinasabi sa iba, pero ako panalangin. O sabi ng doktor, kailangan magpatingin ka kasi yung mga tanda, yung mga signs ng meron kang prostate cancer. Siyempre, naihi ka nga ang dugo, tagal-tagal na Tapos, ang hirap umihi. Sabi ko, sige, Panginoon, kung ako'y kukunin mo na, okay na rin. Pero, sabi ko, pinagpapatong ko yung aking kamay. Sarili ko, pinagpipray ko. Nag-aayaw na ako ng paisa-isang araw. Minsan ay kalahating araw. Ay talaga nilalabanan ko. Ako'y tumayo sa salita ng Diyos. At sabi ko, maglilingkod pa ako sa iyo and I entrust to you my life. Ikaw may kontrol ng buhay ko. Alam niyo, ako'y sabi ng doktor, ay kayo biopsy o kaya magpa-MRI para malaman natin yung lagay ng katawan mo. Di ako'y nagpunta doon. Pero panalangin puspusan. Nung lumabas yung aking resulta ng aking mga MRI, yung pinapasok ko rin parang spaceship doon na maingay, wala akong cancer. Amen. Tapos, purihin ng Panginoon, may mga maintenance po ako na mga kung ano-anong bastatin na yan na sa pang-high blood tapos meron ako sa puso, nireseta nung doktor ko. Marami akong doktor So, kasama yung aking anak kasi ako hindi maano sa mga medical term So, sabi ng doktor sa akin, ay hindi na po kailangan. Sabi niya, wala ka na, hindi mo na kailangan. Kaya, alam po ninyo, tuloy ang ligaya, pogi pa rin tayo hanggang ngayon. Amen? So, talaga pong iba pagka pinili mo yung panglangit kaysa sa panglupa. Amen. Pag hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, naglilingkod ka, nagpapagamit ka sa Panginoon. Kung ayaw niyo magpastor, magpayaman kayo. Amen. Marami tayong gastusin. Marami tayong pagawain mga simbahan. Kailangan natin ang maraming mga pastor na susuportahan. Mayroon po tayong Bible School, 52 yung 51 yata yung ating estudyante. So ang dami po nating suportahan.
Kaya kailangan po natin ay talagang merong pagtiwalaan ng Diyos ng kayamanan para maging suporta po sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi ba maganda, mayaman ka na ikaw ay Kristiyano, na kapag lingkod ka sa Panginoon, nagagamit ka ng Diyos. Kung ayaw mo naman payaman, di ikaw ay tumakbo na lang na politiko. Yung aking anak, ayaw magpastor. Sabi ko, tumakbo ka na lang kapitan, ay naging kapitan. Baka sa susunod, mayor na ng binya niya, baka maging presidente pa ng Pilipinas. Yung ating isang pastora po dyan sa San Jose, si Makakapitan Alma Escopete. Sabi ko, sige, kung gusto mo, tumakbo ka. Takbo. Kaya ngayon po, tatakbo siyang kapitan. Yung atin pong pastor doon sa Talisay, tatakbo rin. Doon sa Santo Tomas, tatakbo. Sige, takbo tayo. Kasi kailangan natin magkaroon ng impluensya sa loob. Amen. Alam po nyo, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Kaya, ang bansa po natin, dapat tayo mayaman. Pero dahilan sa korupsyon ng buhay, ay napakabagal na ating pag-unlad. Kaya nga, dasal tayo ng dasal, sinusumpa natin ang kahirapan, ang korupsyon sa government. Sabi ko, bakit hindi tayo tumakbo at doon tayo magliwanag sa loob para yung dilim doon ay tumakas. Amen? Kasi, nakita nyo, pag pinatay nyo ito, anong papalit agad? Ay madilim agad. Pero pag binuhay ninyo yan, maliwanag agad sa loob. So, pagka mga born again, ang naluklok doon, at ang advisor ninyo ako, ay mababago nga. Noong po nakaraan kami ay nasa Manila Hotel meron kaming anniversary doon. Yung mga katabi ko po, mga kaibigan ko, yung mga congressman So, masayang-masaya pagka ako po'y kasama nila. Kaya bukas, sabi niya, mag-breakfast tayo doon sa Makati, sa hotel. Kasi paalis na sila. Kaya nga, dapat po ay dapat tayo'y nasa impluensya. Ang mahalaga po, saan man tayo dalahin ng Panginoon, tayo po'y magliliwanag. At pag tayo nagliwanag, ang dilim ay tatakas. Amen? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi na masama magpolitiko Ang masama, wala kang ginagawa sa Panginoon. So ngayon, sila Mayor Arman, dati po young people dito yan Kaya lang, nung maging politiko, nawala na. Simbahan na lahat. Pero ako pa rin po ay kanyang kinikilalang pastor niya. Kaya, yung aking mga sinasabi sa kanya, ina-advise ko sa kanya, pagdating po doon sa mga kapastoran, ginagawa naman po niya. Kaya yung mga pastor, ang dami ngayon naging pastor dito sa Binyan kasi pagka ikay na hospital, bibigyan ka ng 20,000 ng munisipyo. Pag ikay namatay, 20,000 din. Ako po nag-ano noon sa kanya. So, ngayon, yung mga munisipyo, siya ang laging mga pastor ang ginagamit. Dati po mga pare ngayon mga pastor na Amen? Okay, number 3. Lagi niyong tandaan, choose the eternal over the temporal. Kasi kahit na 100 taong kang mabuhay, mamamatay ka rin. Iiwanan mo ang lahat. Walang matitira sa iyo pagka ang iyong kayamanan, ang pinamuhayan mo, na ipundar mo, hindi kasama ang Diyos. Dapat kasama ang Panginoon sa lahat ng meron tayo. At yan pong ating ginagawang yan para sa Panginoon, ginagamit ng Panginoon, kayamanan naman po natin yan doon sa langit. Amen? Sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na doon ay hindi ninanakaw na magnanakaw, hindi kinakalawang. Kaya yung ginagawa natin
na para sa Panginoon na magagawa natin para sa lalawak na kaharian ng Diyos, yun po'y natatranslate na kayamanan doon sa langit. Kahit na napakayaman ka, hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, wala kang yaman sa langit. So, number 3, God's will over man's will. Piliin mo sa verse 15, no? Nung ating binasa sa Josue, piliin mo yung kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng tao. So, a choice had to be made between God's will and man's will. Joshua made the right choice and led the people to do the same. Kaya nga, para sa akin, sabi niya, para sa akin, sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Pinili po niya yung tamang desisyon at pagkatapos ay sinama niya yung kanyang pamilya. Kayo ba, mga anak ba ninyo, kasama niyo naglilingkod sa Panginoon? Kasama niyo nagsisimba? Kasama niyo born again? Na kung kayo mamatay pare-pareho, magkikita-kita kayo sa langit. So, yun po yung the motivation ni Josue. Sabi niya, hindi lang ako, maglilingkod kami sa Panginoon kasama ang aking sambahayan. Yung pong bantay pinto doon sa Acts Kapitulo 15, 31-32. Ano sabi po doon? Anong dapat kong gawin para ako'y maligtas? Ano ba talata yun? 31 ng gawa. Sabi ng bantay pinto, anong gusto mo gawin ko para ako'y maligtas? Sabi ni San Pablo, abay, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikay maliligtas, kasama o 10 ng iyong sambahayan. Ayun, kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, Joshua made the right choice na isama yung pamilya niya. Kaya, pray lang po tayo. Gamitin ninyo ang inyong impluensya sa kanila. Kaya nga, alam po ninyo, ako sa amin, sira ang patotoo ko. Yung aking pong pamilya, sira ang patotoo ko po. Kasi, lumaki po ako na hindi maganda yung aking naging kasamahan. Mga balasubas yung naging kasamahan ko, mamamatay tao. Yung iba, namatay sa Muntinlupa. Kaya ako po, hindi talaga ako nahubog nung maganda. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral ko dahil sa impluensya nila. Tapos, nung ako'y, kagalit na kami lagi nung tatay ko, ako po'y lumaya sa amin. Pero ako po ay naligtas doon. So, nung ako po'y maligtas, ako'y nag-commit. Nag-aral ako sa Bible School. Pagkatapos po, umuwi ako sa amin, ako'y makagraduate. Humingi ako ng tawad sa tatay ko. Hindi maniwala yung tatay ko eh. Kasi lumaki kang ganun eh. Hindi maganda ang iyong patotoo. Pero pinatunayan ko po sa buhay, sa aking buhay, na ako talagang binago na ng Panginoon. At pagkatapos po, kada ako pupunta doon, binibigyan ko ng pera yung aking nanay, tatay. At alam po ninyo, iba pong bumago ng pag-iisip yun. Hindi lang patotoo na binago ka ng Diyos, hindi, bigyan mo ng pera yung nanay, tatay mo. Maniniwala yun talagang binago ka nga. Maniwala po kayo, sa madaling sabi, siya po ay naging born again at namatay po siya na walang linggo na hindi siya sumisimba. Kahit na may sakit na siya, nasa simbahan pa rin siya. At walang makakaupo doon sa kanyang upuan. Nakareserba po yun. So, ganon din yung nanay ko at yung aking ibang mga kapatid na hikayat ko. Ngayon, tinatrabaho ko pa yung iba kong mga kapatid na lalaki. Kaya, alam po nyo, kailangan natin na talagang i-bless tayo ng Panginoon. Yung pong aking, yung aking tiyahin,
na napakahid-hid nun sa pera. Talagang hindi maganda ugali niya. Ako po, pagka nakikita nila, nung ma-Alzheimer siya, pag nakikita niya ako, "Ay, Larry!" Pero po, yung mga anak niya, hindi alam ang nalilimutan ng pangalan, yung mga apo. Pati nag-aalaga sa kanya, nalilimutan. Pero pag ako po, ang pumunta doon, abay, tanda-tanda po yung aking pangalan kasi may 500 siya. Pag wala 500, hindi matatanda ng pangalan mo eh. Yung aking, doon po sa mga amin, yung aming mga doon, mga magulang, sila, nagkaroon ng senior, na sila. Pero hindi kami nalimutan, ako at saka yung aking anak, si Pastora Yame. Kasi, pag pupunta kami doon, hindi lang patotoo sinasabi namin eh. Kami nagpapakain doon pagka bibigyan namin ng pera. Kaya, magagawa ba kung hindi ka binibless ni Lord? Kaya, siyempre, hanggang ngayon, ako ang boss ng pamilya namin. Ako may, sa mga kapatid ko. So, influence po yan. Pag gumawa ka ng mabuti, influensya po yan sa mga tao, lalo na sa pamilya mo. Kaya, hindi gusto ng Diyos na tayo kuripot eh. Kaya, yung mga nanay nyo, para yan ay tumandang masaya, kailangan yumaman tayo, bigyan natin ng pera yan. Amen? O sa tanong mo sa yung katabi, binibigyan ba ng pera yung tatay mo? Amen. So, ibahagi natin sa ating pamilya. Pero hindi po madali siyempre. Meron tayong mga dapat makita nila, meron po tayong mga bagay na dapat na gagawin natin sa kanila. Totoo po yun, kaya yung aming pamilya po, solid sila pagdating po sa aming pagsasama-samahan. Bakit? Dahilan na rin po sa aming patotoo. So, pangalawa, lastly, commitment over convenience. Sabi rin sa 19, maglilingkod kami. Pero sabi ni Josue, hindi kayo makapaglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, mahirapan kayo kasi ang ating Diyos ay banal. Kaya, alam po ninyo, meron tayong i-adjust. Hindi pwede yung convenient lang na buhay. Kailangan po buhay na committed tayo para sundin ang mga alituntunin, ang mga utos ng Panginoon. Na mga utos naman po ito hindi mabigat kung ating pagpapasyan, gagawin nating desisyon na gawin at sumunod tayo sa ating Panginoon. Bakit? Dahil sa po, merong Holy Spirit na tutulong sa atin. Kaya nga, di ba sinabi ko sa inyo, ang kailangan natin, pag gusto nating lumago, tayo po ay maging mabungang Kristiyano, una ay magbasa palagi ng salita ng Diyos at manalangin. Pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kailangan po natin Holy Spirit. Ginagabayan tayo ng banal na Espiritu Santo sa mga katotohanan, hindi tayo ililigaw ng mga mali. Sapagat marami pong budol-budol ngayon. Pangatlo, kailangan po natin ng maging obedient tayo, maging masunurin tayo. So, kailangan nyo ang salita ng Diyos, panalangin, kailangan ang Holy Spirit, patay gabayan, at kailangan po natin ang tayo magtalaga na maging obedient tayo. Pagka po tayo ay nagdesisyon na baguhin yung mga hindi natin kinasanayang baguhin sa buhay, iwanan yung mga bagay na hindi dapat nadalahin pagka po tayo ay naging born again na, alam po nyo, hindi po natin mararanasan ang masayang buhay Kristiyano. We need to live. Palitan yung ating convenience na buhay ng commitment natin sa Panginoon. Ako po, yung buhay ko, malayo po dito. Sanay po ako makipagbasagan ng mukha noon eh. Talaga ako nakakasama sa mga kriminal. Ibang-iba sa buhay ko ngayon. Kaya nga,
dapat po nating maintindihan, may pipiliin tayong buhay, mayroon tayong i-adjust. Ako, salamat sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nabago na hindi kalooban ng Diyos. Ay hindi lang nabago sa akin, hanggang ngayon ako po ay pogi. Yan lang ang hindi nabago po. At hindi babaguhin po natin yon. Amen? Yung po nga naniniwala ay sumigaw ng Amen. So, may babaguhin tayo at mahirap magbago pag hindi nyo pinagpasyahan. Pero pag pinagpasyahan ninyo at pinili ninyo, Lord, ako po sa iyo susunod. Aalisin ko ang mga bagay. Hindi na ako magbibisyo. Lahat ng hindi dapat, alisin mo na. Maniwala kayo, tutulungan tayo ng Holy Spirit. At yung iniisip nyong hindi convenient, magiging convenient sa inyo na maglingkod tayo sa Panginoon. Masaya ang piliin mo na magtalaga ng buhay, gawin ang kalooban ng Panginoon, sumunod all the way na ang Panginoon ang pinaglilingkuran natin. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, tayo po'y tatayong lahat. At I would like to challenge you na hindi po natin alam panahon natin ngayon. Napansin po ba ninyo? Ngayon, pumuputok yung Bulkan Taal. Hindi pumuputok pero matindi ang sakit na dala niyan. Gawa po carbon dioxide yung mga ano nga ba yun? Yung sulfur, mga sulfuric ash po yan. Delikado sa baga. Kailangan natin ng proteksyon ng Panginoon. Amen. Ang mga bansa ngayong gera dito, gera doon, hindi makikita na yung hinaharap ng mundo ay magiging maayos. Siyempre, pagka puro gera, kahirapan ang magiging niyan, ang bunga niyan sa mga bansa. Kaya, ang ating pong panahon, kita ninyo, mas mainit ngayon kaysa nung dati. At pag mas mainit po ang panahon natin, malakas ang akyat ng tubig sa itaas. Kaya kung bumuhos po yan, parang ibinubuhos na madaling bumaha. Kaya makita nyo, pati yung mga bansa na hindi binabaha, sa Middle East, binabaha ngayon. At ngayon may bago na namang virus sa India galing. Sa loob ng 23 tinamaan, parang 21 ang patay. So, maraming mga bagay na hindi natin alam, pero baka bukas, sa isang linggo, sa isang taon, who knows? Baka ang Panginoon bumalik na kasi yan po yung mga tanda ng panahon. Kaya, anong choice natin? Sabi nga doon sa Deuteronomy, sa kahuli-hulihan, 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Sabi niya, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong lahi. Hindi po dapat iwanan ang ating pamilya sa pagpapala. Hindi dapat maiwan ang ating pamilya hanggang sa langit tayo. Dapat magkakasama tayo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tatawagan ko si God. All my life, you have been faithful. All my Awit po tayo at habang siya po yung maawit, hilingin po natin ang banal na Espiritu Santo, tulungan tayo. Huwag lumipas po ang ating buhay na hindi natin nagagawa yung dapat nagawin para sa Panginoon. Hikayatin ang ating mga mahal sa buhay na maglingkod sa Diyos, manalangin, maniwala na ikaw ay dinisenyo para pagpalain tayo ng Panginoon at maging testimony tayo. Hallelujah. Lord, For your mercy never fails me in all my days.
natin ating mga kamay at sumunod po kayo sa ating panalangin. Katulad po ng mga sinabi ni Josue, para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. At ganon din kayo. Hallelujah. At sumagot ang bayan, maglilingkod kami sa Panginoon lamang. Sabihin nyo, Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagtatalaga na kami iniligtas mo, sinugo mo ang iyong anak para po kami ay maligtas. Makasama mo hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa langit, magpakailan pa man. Kaya itinataas ko ang aking kamay at akin pong itinatalaga ang aking buhay na sa ikaw lamang ang aking paglilingkuran na Diyos at Ama na aking kikilalanin sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Tinatalaga ko rin ang aking sarili na gamitin mo sa ibang mga tao. Una sa aking pamilya, sama-sama kami maglingkod sa iyo, sa aking mga kaibigan at mga kakilala na sila'y madala ko at mahikayat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Naalis ko po ang lahat ng aking pag-aalinlangan, lahat ng aking mga kahinaan, Panginoon. At tinatalaga ko ang aking buhay sa buhay na may kabanalan, na ikaw lamang ang pinaglilingkuran at pinaluluguran. Holy Spirit, tulungan mo po ako sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat magsabi ng Amen! Okay. Salamat po at pagpalain ka ng Panginoon. Paupo tayo at hawak-hawak po tayo ng kamay. Pagpipray natin ang ating mga mahal sa buhay, pamilya natin. Hindi po natin titigilan ito. Walang dapat maiwan para sa ating sambahayan. Maglilingkod tayong lahat sa Panginoon. Amen. Gumawa kayo ng mga panalanginan sa bahay nyo, sa mga anak nyo, turuan nyo sila. At ang Panginoon, ang Holy Spirit, ang bahalang gumawa sa kanila. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyo. Aming itinatalaga ang aming pong sambahayan, Panginoon, inaangkin na namin. Lord God, sa pananampalataya ng aming pong mga anak, ang mga mahal namin sa buhay, mga kasama sa bahay na hindi pa naglilingkod sa iyo, Lord God, ay amin pong ipinapanalangin at tiniling sa Banal na Espiritu Santo na hipuin mo po sila. Magpauna ka sa kanila, Panginoon. Gumawa ka sa kanilang puso't isipan upang sila'y maikayat namin, O Diyos, na sama-sama kami maglingkod bilang isang pamilya sa iyo sa araw na linggo. Ama naming Diyos, marami pong salamat at dalangin ko po, O God, pagpalay mo ang aming mga anak ng mabait na pag-uugali. Hallelujah! Malusog na pangangatawan at matalinong pag-iisip upang kanila pong marating ang mga pangarap na nais nilang marating sa kanilang buhay. Kasama po ang iyong pagpapalat basbas na nananampalataya kamit naniniwala, O Diyos, na mabuting buhay, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa amin, sa aming mga anak, sa hinaharap na panahon. Salamat po, Ama naming Diyos, and we thank you and we honor and glorify you. In mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay. Doon po sa mga may sakit, sabi ng Panginoon, ipapatong nila ang kanilang kamay sa kanilang ulo at sila'y pagagalingin. So, kung po may sakit sa katawan, ipatong po ninyo yung inyong ulo, ay yung inyong kamay sa ulo.
Maniwala po tayo. Karanasan ko po yan. Hindi ako mamatay-matay kasi I exercise my faith. Pangalawa pong sakit, kung may sakit po yung bulsa ninyo, ipatong ninyo yung inyong kamay doon sa inyong bulsa. At gagaling din po yan. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sinabi mo po na isinugo mo ang iyong mga salita at pinagaling kami sa lahat ng aming sakit at iniligtas sa lahat ng aming kapapahamak at sa pamagitan ng iyong mga sugat, Panginoon, kami yung pinagaling. Lord God, ipinapatong namin ang aming kamay sa aming mga ulo. Nananampalataya kami ng iyong kagalingan na idadaloy sa amin. Sa lahat ng mga sakit na meron ng iyong mga anak, Panginoon, I pray, O God, hallelujah, ang kagalingan mo ang dumaloy sa kanila ngayon sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. At sa mga bulsa na may sakit, Panginoon, at puno ng kahirapan, I pray, O Lord God, ang karunungan ipagkaloob mo po sa kanila, ang sipag, O Diyos, at ang patuloy, O Diyos, na paniniwala na kalooban mo sa amin ang buhay na pinagpala. Salamat sa iyo. Gawin mo pong masunurin ang bawat sa amin, O God, upang ang iyong mga pangako ay mangyari sa amin. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat magsabi ng Hallelujah! Okay? Magbibigay naman tayo ngayon, ha? So, lagi po natin sinasabi, tatlong bagay po ang pagbibigay. Una, ito po ay pagsamba natin sa Panginoon sa pamagitan ng mga tinatangkilik natin. Sabi po sa Kawikaan, parangalan mo ang Panginoon ng iyong mga tinatangkilik at mapupuno ang iyong mga bangan. Pangalawa po, ito po ay principle. Ibig sabihin po, principle, kung wala kang itinanim, walang aanin. Kaya sabi ng Bible, magtanim ka at ikaw'y aani. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Yun po ay prinsipyo. Na pag ginawa po ng sino man yon, ay aani po siya. Pangatlo po, ito'y pangako. May pangako po ang pagbibigay. Kung ikaw ay magiging masunurin at maglilingkod, sabi niya, gugugulin mo yung mga panahon sa kaginawaan at ang iyong mga taon sa kaginhawahan at sa kasaganaan. Tapos yung sinasabi natin lagi, pangalawang Korinto 9:7, utos po yun, magbigay ang bawat isa, hindi mabigat sa loob, hindi napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagkakaloob ng masaya. So pag nagkakaloob, meron tayong pangako, hindi mabibigo yung prinsipyo ng Panginoon at tayo po ay sumasamba. Hallelujah at nagpapasalamat sapagkat ang Diyos ang kinikilala natin na may bigay sa atin ang lahat ng meron tayo. Okay, tayo po magbibigay at akin pong niling na tayo po lahat ay tumayo. Tayo po mag-pray. Tinatawagan ko po si Pastor Erwin na mag-pray sa ating offering. Okay, so. Sige po, hawakan po natin yung tithes and offering po natin. Pag po natin, magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos na bebeles po niya tayo. Pati yung church po natin. Tapos mag-blessing po tayo sa pastor natin at sa bawat isa. Let's pray po. Lord, salamat po ngayong umaga. Magbibigay po kami, Panginoon, sa inyo. Dinadalagan namin ang bawat puso namin. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging taos puso itong pagbibigay namin sa inyo, Panginoon. Dinadalangin namin ang patuloy na pabor mo ay sumama sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, Panginoon.
Tulungan nyo kami, Panginoon, na mag-increase, Panginoon, yung blessing mo sa amin, Panginoon. Ma-promote, Panginoon, yung mga nagtatrabaho, yung mga may negosyo, Panginoon. Patuloy na hinihingi ang wisdom, Panginoon, na sumama sa amin, Panginoon. Sa mga walang trabaho, Panginoon, patuloy namin hinihingi na tulungan nyo sila na magkaroon ng mapagkukuha na ng income nila, Panginoon. At Panginoon, tulungan nyo kami na maging blessing, Panginoon, sa aming church. Unang-una sa iyo, Panginoon, sa aming church, sa aming mga pastor, Panginoon. Tinitiwala namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo lahat. Praise God. Taas po natin ating kamay. Salamat po, Ama naming Diyos. Salamat po, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Sa aming pong pag-iwahiwalay, Ama, niabilin po namin ang aming mga buhay sa iyo, aming pong pamilya, at aming pong mga ministry sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang kapayapaan mo, kagalakan at proteksyon, at pagbabasbas, Ama, ay amin pong tinatanggap sa aming paglabas at pagbalik sa bahay-sambahang ito. Hallelujah. Purihin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Lahat po ay magsabi ng okay. Kamayan po niyo.